magbabago po yung tingin nila sa inyo. Lalo na't isa po ako manunugis. Wala naman ho sigurong maniniwala na may manunugis at aswang na magkasama, di ba? Pakiramdam ko pinagtataguan ako ng mga sikreto. Bakit ba may mga bagay na hindi ko pwedeng malaman? Hindi kita makakawalan! Sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo! Ang tao ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kahit pa sa mga taong may kakayahang saktan siya. Kabutihan pa rin ba ang tawag doon o katangahan na? Totoong masarap tumulong. Pero minsan, ang mismong pagtulong na yon ang naglalagay sa atin sa kapahamakan. Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig. Ganon na rin po sa inyo, Miss Clar. Ako po ay isa sa mga taong sa kabila ng pakikitungo ko sa iba, may dalang lihim mula sa nakaraan. Isang lihim na matagal kong ikinubli dahil sa takot na mahusgahan. Pero ngayon, pinili kong ibahagi ang kwentong ito sa channel na ito. Sana kahit paano, mailabas ko man lang ang bigat na matagal ko ng kinikimkim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy! Tikay! Ano ba lumabas nga kayo dyan? Mga walang ya kayo! Anong ginawa niyo sa mga anak namin? Ano ba nangyayari? Bakit kinakalampag nila yung bahay natin? Naku, Tiyo. Parang ang dami pong tao sa labas. Oo, sige. Ako na lalabas. Ako nang haharap. Oh, Aling Adelina. Ano po problema? Bakit yata parang buong barangay kasama ninyo? Mga anak namin ang problema. Halos lahat ng batang kumain sa paninda ninyo nagkasakit. Pare-pareho sila ng sintomas. Ano ho yan? Ha? Anong sintomas? Nagtatakang hindi ko maiwasang kabahan sa narinig. Nang lumabas si nanay ay sumunod din ako. 7:00 ng gabi yon, kaya ang mga tao sa labas ng bahay may mga dalang sulo at flashlight. Ang ilan pa nga sa mga flashlight ay tumama sa mukha ko at pare-pareho sila ng mga sinasabi. Sandali nga lang. Hindi ko maintindihan eh. Paano namang nagsusukat nagtatae ang mga anak ninyo dahil lang sa kamote paste namin? Abay, anong alam namin sa mga inilalagay nyo dyan? Tingnan mo tong anak ko, pati yung mga batang to. Lahat sila namimilipit sa sakit ng tiyan. At lahat sila bumili ng kamote paste nyo. Naku, Mamang. Palagi naman tayong nagtitinda nun ah. Pare-pareho lang naman yung sangkap natin. Wala naman tayong binago, di ba? Oo nga. Asukal, gatas at saka kamote lang. Wala nang iba. Wala na talaga. Abay, malay namin kung may nilalagay pa kayo doon. Baka dura nyo. O kaya kung ano pang kababuyan. Baka nga mga aswang kayo eh. Huwag naman po kayong basta-basta nang bibintang, Aling Adelina. Wala po kayong pruweba. At kung aswang nga kami, edi sana noon pa may nangyaring ganito sa mga bumibili sa amin. Abay, baka dahil ngayon pala kayo nagsisimula. Ngayon nyo lang nilalabas ang tunay nyong anyo. Pero hindi ako tanga. Mga aswang kayo at kaya namin yung patunayan. Sandali lang. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa mga pinagsasabi mo? Grabe naman yung paratang mo. Tingnan na lang natin. Mga kasama, pakinggan nyo ako. Ang aswang masusunog ang balat kapag sinabuyan ng asin. Tingnan na lang natin kung totoong aswang nga yung mga yan. Mamang, pumasok na lang po tayo. Hindi, Aya. Kapag pumasok tayo, para na rin tayong umamin. Hindi tayo aalis dito. Mga kasama, sabuyan natin sila ng asin. Malalaman natin ngayon kung ano talaga sila. Mamang, Tiyo, tara na. Pasok na tayo, hindi na tayo ligtas dito. Tama ka. Bilisan natin. Kung may matuklasan sila, wala tayong laban. Ano pang hinihintay ninyo, mga kasama? Halika na, gawin na natin. Sandali lang po, Aling Adelina. Mamang! Walang pagdadalawang isip ay sinabuyan nga nila kami ng asin. Pero dahil nasa harapan nila ako ay mas napunta sa akin ng mas marami. At kaunti lang ang napunta sa kanila.
Aray ko! Ano ba? Tama na! Masakit na yan ang sila binabato niyo sa amin! Eh, tigil nyo na yan! Dahil kung ayaw nyo, ibabalik namin yan sa inyo! O, ayan na! Natamaan na sila ng asin! Mga kasama, tingnan natin ang balat nila dahil sigurado akong lapdos na yung mga yan! Pumasok na po kayo sa loob, Mang! Tinula ko sila Mamang at Tiyo sa loob ng bahay. Mabilis ko ring hinila ang pintuan pasara at ako ang nakuyog ng mga tao. Inilawan nila ang buong katawan ko kahit palag ako ng palag. Nang makita nilang walang nag-iba sa balat ko, nagkatinginan sila at sinisi ng mga tao si Aling Adelina. Wala kaming alam sa mga pinaparatang nyo! Wala kaming nilagay sa pagkain at mas lalong hindi kami mga aswang! Ano bang mangyayari sa balat namin kung mga aswang kami at natamaan kami ng asin? Nalahalapnos ba yon? Nakita nyo ba yung sa balat ko? Abe, kung wala sa'yo, baka sa nanay mo! Ilabas mo sila! Hay! Nardo! Tikay! Lumabas kayo dyan! Oo, sige ho! Lalabas sila pero kapag napatunayan na mali ka, isusumbong kita kay Kapitan at magsasampa ako ng kaso laban sa mga paratang ninyo. At kayo, may natira pang kamote paste na paninda namin kanina. Irereklamo ko din to kapag napatunayang walang mali dito. At lahat kayo ipapapulis ko. Dahil sa sinabi ko ay nagbulong-bulungan sila na aalis. Pero may isa pa talaga na nagsabing sa pagkain daw talaga ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga anak nila. Nang umalis ang mga tao, agad akong pumasok sa bahay. Nakita ko sila Tiyo at Mamang na nasasaktan dahil sa epekto ng asin sa katawan nila. Mamang, Tiyo, naku po ang lalaki ng mga lapnos niyo sa balat. Ano pong gagawin natin? Makikita nila to bukas. Ano ba kasing nangyari sa mga paninda natin? Imposible naman na magdulot yun ng sakit sa mga bata. Sigurado ako na may sumabotay sa paninda natin. Ang kaso sa ganito sitwasyon, mahirapan tayong depensahan yung sarili natin. Makikita nila bukas mismo yung resulta ng asin sa katawan ni ate. Paano kung umalis na lang ho kaya tayo? Tama si Tio Nardo, Mamang. Hindi na tayo ligtas pa dito bukas. Kung ganun, umalis na nga lang tayo. Ngayon na mismo. Magligpi tayo pero sa likod tayo dadaan. Baka nasa labas sila at nakaantabay yung mga taong sumugod sa atin. Nag-impake nga kami nung gabing yon. Hinanda lang namin ang mga importante at saka kami maingat na umalis. Hindi madali sa pakiramdam ang pagtakas dahil marami kaming bagay na pinanghihinayangan. Isa na doon ang bahay namin na iniwan na lang namin basta-basta. At hindi ko alam kung mababalikan pa namin yon. Sa tingin ko, nakalayo na tayo. Kung ganun, may panahon pa para gamutin yung mga sugat natin. Sandali. Aya, pakikuha nga muna yung langis sa bag ko. O sige po, Mamang. Ay nako, may aso pa. Ligtas ba tayo dito? Baka mamaya yung manunugis yan. Wala pa namang awayan kung pumatay ng mga aswang. Magtago na po muna tayo. Doon tayo. Pero kung ganito may sugat tayo na epekto ng pangontra, malakas ang pakiramdam ng aso niya sa aswang. Lalo na kung may langis ang kumukulo. O sige, Bomer. Puntahan mo kung nasa sila. Ituro mo sa akin. Naku, Nardo. Ang lapit na niya. Teka lang po, Mamang. Nadala ko yata yung panlaban sa pagkulo ng langis niya at saka sa pakiramdam ng aso. Talaga? Kung ganun, akin na. Nagpahit ng langis sila nanay at tiyo noon. Ilang sandali ang nakalipas. Ang alulong ng aso ay naging tahol na lang at parang tunog na nang hihingi ng pagkain. Ano nangyari, Bomer? Akala ko ba may naamoy ka? Nawala ba? Umalis? O siya, sige. Tara na. Umalis na tayo. Nang umalis ang may-ari ng boses na yon, dahan-dahan ko naman siyang sinundan. At nang maaninag ko siya sa dilim, nakita ko ang isang lalaki na may kasamang aso.
Hindi ko masyadong makita kung anong sandata ang dala niya. Pero sigurado ako na kapag nahuli niya kami, papatayin niya sina Mamang at Tiyo. Nang mapagtanto naming nakalayo na siya, saka kami nagpatuloy sa paggamot ng mga sugat nila. Hanggang sa muling umalulong ang aso. Hala Mamang, bakit umaalulong pa din yung aso niya? Ibig sabihin hindi lang kami ang aswang dito. May iba pa siyang makakasagupa. Diyos ko, hindi maganda ang amoy. Mapanganib to. Hala paano na po siya? Baka hindi niya kaya yun. Anong klaseng aswang po ba yung naaamoy niyo? Isang bayugo ito. Mahirap to lalo na't madilim. Hindi niya alam kung saan to aatake. Sandali, kailangan natin siyang tulungan. Ano? Bakit naman? Kung nakita tayo nun kanina, baka pinatay niya tayo eh. Kaya nga kailangan nating ipakita sa kanya na hindi lahat ng aswang ay masasama. Talagang hindi nagpapigil si Mamang Tikay noon. Sa harapan ko ay nagpalit siya ng anyo bilang kiwig. Walang magawa ang Tiyo Nardo ko kundi magpalit na lang din ng anyo. At nang umalis sila, naiwan ako sa pinagtataguan namin. Kaya umalis na lang din ako roon at sumunod. Tumakbo ako papunta sa kanila at nakita ko ang lalaking may hawak na kampilan. Paikot-ikot ito para tsambahan ng aswang. Ayoko sanang magpakita, pero nilapitan ako ng aso na tila nakikiusap na tulungan ang amo niya. Uy! Bomber! Anak lang. Miss, anong ginagawa mo dito? Delikado dito. Gusto ko sanang sabihin kung anong uri ng aswang ang kinakalaban niya. Ngunit umatake na ito sa kanya at nakalmot siya. Naglabas na lang din ako ng kutsilyo at mabilis na tinakbo ang bahagi kung saan nagmumula ang anino nang hindi nakikitang aswang mula sa liwanag ng buwan. Sinaksak ko ito sa likod at saka ito umangil ng malakas sa sobrang sakit. Unti-unting lumitaw ang anyo nito sa liwanag ng buwan at doon na ito nakita ng lalaki. Sinaksak niya rin ito pero nang kumilos ang bayugo, nahagis niya ako. Aray ko! Ang sakit ng katawan ko! Hayop ka, aswang ka! Miss, ano? Ayos ka lang ba? Aray! Para akong nabalian ng buto sa braso at balakanga. Hindi ako makabangon agad. Patuloy sa pakikipaglaban ang lalaki sa aswang. At kung kailang dehado na siya, saka lumabas sila Mamang at Leonardo para tulungang puksain ang aswang. Nangibabaw ang angin sa paligid at talagang mahirap puksain ang bayugo. Bigla-bigla kasi itong nawawala at umaatake nang hindi mo alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa biglang may humila sa buhok ko at pinatingala ako. Bitawan mo ako! Mag-ingat ka, Aya! Dahil baka makagat ka ng dila niya! Hayop na yan! Bitawan mo siya! Aray ko! Ang sakit! Para matutuklap nun pati anit ko sa paghila ng aswang sa buhok ko. Nahila pa niya ako nun kaya ang ginawa ko, sinaksak ko ang kamay niya gamit ang kutsilyo ko. Naramdaman ko ang kamay ng lalaki sa tiyan ko. Hinihila niya ako palayo sa aswang. Hanggang sa nagawa niya na nga sa tulong na rin nila Mamang at Tiyo. Pareho kaming napaupo nun sa lupa habang ang bayugo ay pinagtutulungan na ng mga kasama kong kiwig. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ligtas dito. May malaking dahilan naman ako kung bakit ako nandito. Aray ko, ang sakit ng mga sugat ko. Diyan ka lang ha. Teka. Patay na yung bayugo. Hindi mo ba nakikita? Pero may dalawang aswang pa eh. Pupuntahan ko. Teka, wag! Huwag sila! Ano wag sila? At saka bitawan mo nga yung short ko. Upis lang sa akin yung ginawa ko sinturon. Huwag mo silang sasaktan! Tumulong lang yung mga yan para matalo ang bayugo. Hindi sila nananakit. Ano? At mga kasama ko sila. Kaya pakiusap naman oh. At saka tingnan mo. Inatake ka ba nila? Hindi naman, di ba? Mamang, sige na. Umalis na muna kayo. Uy, bitawan mo nga ako. Ayoko! Hindi pwede! Mahulog na nga yung short ko. Ang kulit mo naman eh. Bitaw sabi.
Ayaw mo ah? Ayoko nga eh. Dito ka lang at hayaan mo na silang umalis. Oh, ayan na. Di ba nahulog? Sinabi ko sa'yo eh. Natigilan na lang ako at napabitaw sa shorts niyang nahila ko pababa. Nakasalampak ako sa kinatatayuan niya at siya naman ay nakatayo na nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil madilim, pero alam kong inis na inis siya sa ginawa ko kasi nga nahulog ang shorts niya. Ay, pasensya ka na. Ibabalik ko na lang. Wag na. Mamaya malikot pa yung kamay mo eh. Ako na. Tinabig niya ang kamay ko at siya ang nagbalik ng short niya pataas sa kainayos. Base sa tunog ng tali ay parang upis nga yun ng saging. Malaki ang short na yon at maluwag sa kanya. Ako naman, dahil may lighter sa bulsa ko na may kasamang flashlight, kinuha ko ito at inilawan ang mukha niya. Ang gwapo mo pala? Ano ba? Masakit yan sa mata. Alisin mo nga yan. Pasensya na. Ako nga pala si Aya. Oh, anong pakialam ko kung ikaw si Aya? Ito naman, nagpapakilala lang naman ako eh. Ikaw, ano pangalan mo? Miss, kung saan ka man umuwi, ang mabuti pa, umuwi ka na. Ang problema nga niyan, wala akong bahay eh. May maire-recommenda ka ba kahit kubo lang? At sino namang hangal lang maniniwala sa'yo na wala kang bahay? Sandali nga. Aray ko, bakit mo naman ako hinagisa ng asin sa mukha? Muntik na tuloy pumasok sa mata ko. Aray ko naman. Ano ba? Ang sakit sa mata niyan eh. Nasisilaw ako, ano ba? Hinaharang ko ang kamay ko sa flashlight na tinututok niya sa akin. Maya-maya pa, ang flashlight niya ay bumaba sa braso ko hanggang sa ibang parte pa ng katawan. Tila ba kinukumpirma niya kung aswang ako o hindi? Oh, di ka naman pala aswang eh. Bakit ka ba kasi nandito? Kasi nga... Ay nako, tumakas kasi ako. Tumakas? Saan naman? Oo, tumakas ako. Kasi wala nang maniniwala na may sumabotahe sa negosyo ko eh. Yung kamote paste kasi na tinitinda ko, lahat ng kumain nun sumama yung pakiramdam. Wala naman akong nilagay. Oh, paano mo naman nasabi na sinasabotahe ka? Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong hinalo na kahit ano sa kamote paste na yon na makakasama sa kalusugan. Malinis kong ginawa yun. May kasama ka ba? Yung... Yung dalawang aswang na yun kasama mo, di ba? Sabi mo yung kanina, narinig kita. Oo, mga aswang nga sila. Pero hindi naman sila kumakain ng tao. Pansin mo naman, di ba? Mahina lang sila at parang malakas-lakas lang sila ng konti sa tao. Iba dun sa mga aswang na nananakit talaga. At saka, pwede mo ba kaming tulungan? Kung nag-iisa ka, pwede kitang tulungan. Pero dahil may kasama ka mga aswang, hindi ako tutulong sa'yo. At kahit kailan, hindi ako makikipagtulungan sa mga aswang. Kahit siya na lang ang isama mo. At wag na kami. Hindi po, Mang. Kung ayaw niya, wag na lang. At hindi ko kayo iiwan, no? Pero anak, delikado kasi kapag kasama ka namin. Hahabulin ka ng ibang aswang at hindi namin alam kung mapoprotektahan ka namin. Kaya sa palagay ko, mas mabuti na yung sa kanya kasasama dahil manunugi siya. Iyo, hindi kami masamang aswang. Pero sana, kahit yung pamangkin ko na lang yung isama mo sa inyo. Ang kailangan lang namin proteksyon para sa kanya. Pamangkin niyo ho siya? At ikaw naman ho yung nanay niya? Pero tao po siya. Dahil hindi niya nakuha sa amin ang pagkaaswang. Dahil nayanggaw lang kami. Tao siya at alam mong hindi siya ligtas kung nandito siya, di ba? Ang usapang yon ay humantong sa pagpayag ng lalaki at pag-aalala ko naman. Dahil ako lang talaga ang isasama niya. Naintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Ang tungkulin ng manunugis, siguraduhing ligtas ang mga tao at wala siyang pakialam sa mga aswang. Nakasunod lang ako noon sa likuran niya habang bitbit niya ang lahat ng mga dala ko.
Sa kabila ng pag-aalala ko kila Mamang, nakaramdam din ako ng kasiyahan sa puso ko. Hindi naman ako inosente sa pakiramdam na yon. Naiintindihan ko na nagustuhan ko ang mukha ng lalaki. Pero syempre nandun pa rin sa isip ko na hindi lahat ng gwapo ay mabuti. Karamihan pa nga sa kanila baluktot ang ugali. Oh, Pachot, namiss mo ba ako? Ikaw naman Jaguar oh, kumain na ba kayo? Alo, kumain na po ba yung mga aso ko? Ay oo, napakain ko na yung mga yan. Abay, gumala ka na naman. May nahuli ka naman ba? Wala nga po lolo eh. Ang hirap mga aso ngayon. Halos wala nang hayop sa gubat. Siguro nga dahil may aswang. Oh, at sino naman yung kasama mo? Ewan ko. Aya daw yung pangalan niyan. Abay, bakit naman ewan mo? At saka sa pananalita mo, parang estranghero itong dala mo. Ay, nakita ko yan sa lugar na walang kabahay-bahay, Loy. Habang nakikipaglaban ako sa bayugo, ayun, bigla sumulpot at tinulungan ako. Oh, di mananugis din pala ito. Mukhang hindi naman, Lo. Hindi rin siya magaling lumaban. Nagis nga siya na malipit naman sa sakit. Hindi na nga siya nakabangon kaagad eh. Hindi naman ganun yung manunugis, di ba? Tsaka may kasama siyang 2 kiwig. Nanay niya tsaka tsuhin niya. Oh, may kasama ka palang aswang. Bakit mo naman dinala dito yan? Kasi Lo, tama yung nanay niya eh. Bilang tao, hindi siya ligtas na pag-alagala sa lugar na yun. Ang daming aswang doon. Karamihan pa sa mga uri hindi pa nakikita. At yung 2 yun, halata namang mga mahihinang aswang lang. Ayon pa nga sa kanila, hindi daw sila kumakain ng tao. Ewan ko nga lang kung totoo. Kaya nga sila mahina kasi hindi sila kumakain ng tao eh. Malaki kasi ang naitutulong kapag hindi sila kakain ng tao. Dahil yung pagiging manggagamot ng aswang, mas lumalakas. Kaya nga si Mamang, ilang lagnat at sakit ng tiyan ang nagamot niya at gumaling agad eh. Kung sa bagay, totoo nga yan. May kakainang manggamot ang aswang. Basta't hindi siya titikim ng tao. Iya, totoo bang Aya yung pangalan mo? Opo, totoo pong ako si Aya. Kayo po? Tawagin mo na lang akong Lolo Masyo. Kahit Machete yung pangalan ko. Halika, pumasok ka. Habay, nakakain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Ang totoo po niyan, sinugod po kami ng mga tao sa amin. Oh, bakit naman? Kasi po, pinagbintangan po kami naglagay ng sangkap na nagdulot ng sakit sa paninda naming kamote paste. Kanina lang po nangyari at maraming bata po yung nagkasakit. Kaya sinugod po kami ng mga tao kasi iniisip po nila mga aswang daw kami. Pero totoo naman yun. Kaya po sinabuyan nila kami ng asin. Umepekto po yun kila Mamang. Sa akin lang po talaga hindi. Pero sigurado ka ba na wala silang nilagay na ganun sa pagkain? Naku, oo naman po. Ayaw po naming manakit ng tao. Pinagbabawal po yun sa pamilya namin kasi pagsisimulan niya ng ikakasira ng ikabubuhay namin. Gusto po kasi naming mamuhay na katulad ng mga tao kaya nagpapakatao rin po kami. Malinaw sa akin na nagdududa pa rin ang matanda. Pero dahil tao ako, tinuring niya rin ako bilang tao. Pinatuloy niya ako sa bahay nila. Gawa lang yan sa kahoy at kawayan pero malaki. May malawak silang balkonahe. At pansin ko na tila hindi pa yun tapos gawin. Kaya sa gabi ay walang natutulog roon. 2 rin ang kwarto sa loob at nakaangat ang sahig. Dahil sa ilalim ng bahay na yon, tila tulugan ng mga aso at manok. Oh, simula ngayon, ito yung kwarto na gagamitin mo Tsaka sa kapatid ko to. Kung gagamitin ko to, paano siya? Teka, nandito ba siya? Wala na. Dahil patay na siya. Ay naku, pasensya na. Tinanong ko pa. O siya, sige na. Lumabas na tayo. Kakain na. Tayong 2 na lang dahil nakakain na daw si Lolo. Unang gabi ng hapunan ko roon at ang sarap ng ulam. Hito kasi yon na inihaw at mga malalaki pa.
Tapos ang sausawan masarap din. Alam mo yung tipong ganado ka sanang kumain. Kaso nahihiya kang maging matakaw dahil pinapakain ka lang. Kaya sa gabing yon, konti lang ang kanin sa plato ko. Konti rin ang ulam at tila napansin niya yon. Anong ginagawa mo? Ha? Di kumakain. Kung tao ka talaga, damihan mo nga yung kanin mo. Oh, ayan oh. Hala, teka lang naman. Baka hindi ko maubos eh. Maubos mo yan. Tsaka ito pang ulam mo. Halos lumuwa ang mata ko sa isang buong hito na nilagay niya sa plato ko. Doon ko lang napagtanto na ganun din pala ang sa kanya. Nagdadalawang isip ako kung uubusin ko ba o hindi. Dahil nahihiya akong isipin niya na matakaw ako. Uy, ubusin mo yan ha. Bawal magtira ng pagkain dito sa plato. Sige ka, kapag hindi mo yan inubos, tutugisin ko yung nanay tsaka tsuhin mo. Ha? Ganun ba? Naku, kaya ko namang ubusin to eh. Sa isip ko noon ay buti na lang nanakot siya. Malaya akong lumamon. Kaya talagang naubos ko ang pagkaing nilagay niya sa plato ko. Busog na busog ako matapos kong makainom ng tubig. At halos hindi ako makatayo noon. Ako na lang ang nagboluntaryo na maghugas ng plato. At siya naman, lumabas at narinig ko ang pagbuhos niya ng tubig sa tarog. Na para bang naliligo siya. Lampara lang din ang ilaw sa lugar na yon. Kaya nagawa ko itong ilipat para hindi sa labas tatama ang anino ko. At nang sumilip ako, nakita ko nga siyang naliligo. Bakit pa siya naliligo ng gabi? Hindi maganda yun ah. Iya! Ay, Pandesal! Ay, ikaw pala, Polo. Sinisilip mo ba yung apo ko? Ho? Naku, hindi po. Ibig ko po sabihin oo pala. Ano po kasi, gabi na tapos naliligo pa siya. Di ba po hindi maganda yun? Hayaan mo na yan si Nagi. Ganyan talaga yan. Kahit ilang beses ko na siya pinagsasabihan, hindi naman nakikinig. Akala ko pa naman sinisilip mo yung apo ko eh. Naku, hindi po Bakit ko naman siya sisilipin nakakahiya nga po yun. Ilang taong ka na ba? 17 pa lang po ako. Kaedad mo pala sana yung apo kong babae. Yun yung bunsong kapatid ni Nagi. May apo po kayong babae? Oo, pero patay na. Namatay siyang buntis dahil din sa aswang. Buntis po? Kaedad ko lang po yun, sabi niyo, di ba? Apo, hanggat dinadatan ka, posible mabuntis ka. Yung apo ko hindi nag-iingat kaya napaaga. At napaaga rin pumanaw. Kaya ikaw sa edad mong yan bata ka pa talaga. Huwag ka munang kumagat sa matinding tukso. At saka alam kong mahirap pigilan ng ganyan. Pero palagi mong pairalin ang utak mo. At huwag na huwag kang laging susunod sa bugso ng damdamin mo. Sandali. Nag-aaral ka pa ba? Opo. Kaya lang po, hindi ko po alam kung paano ko pa ipagpapatuloy dahil po sa nangyari. Ilang beses na rin po kasi ako huminto Abay, anong baitang ka na ba? Second year high school na po. Sa edad mong 17? Ilang beses po kasi ako huminto. Mahirap lang po kasi yung buhay namin. At saka palipat-lipat po kami ng lugar. Kaya po, ayun, lagi akong umuulit ng baitang. Bakit naman kayo palipat-lipat ng lugar? Hindi ko po alam, Lolo Sila mamang kasi parang may pinagtataguan. Dati, sa tuwing nagtatanong ako, lagi na lang nilang sinasabi. Bata pa daw po ako at hindi ko daw po maiintindihan ng lahat. Hanggang ngayon po, hindi pa rin nila sinasabi sa akin. Haba, napaka-misteryoso naman ng pamilya mo. Hindi kaya pinasama ka nila dito kay Nagi dahil sa ganun din dahilan? Parang pati ang matanda noon ay napapaisip sa sinabi ko. Dati ko ng katanungan yon. Bawat lipat namin ng lugar, balisa sila mamang at tiyo.
Para bang may isang uri ng aswang na ayaw nilang matunton kami. At naisip ko noon na baka delikado ang nilalang na yon. Sa gabi naman, hirap akong matulog dahil iniisip ko sila. Kaya nakapikit ako ng mga ilang oras bago ako tuluyang nakatulog. Nagising ako ng maaga pa at naramdaman ko ring may kumikilos na sa kusina. Nang bumangon ako at pumunta roon, nakita ko ang lalaking nagpapakulo ng tubig. Aba, halatang disiplinado ka. Masyado kang maaga kung gumising. Kapag ganitong oras kasi naglalako kami ng puto. Puto? Yun ba yung negosyo nyo? Akala ko ba kamote paste? Oo nga, puto sa umaga tapos kamote paste sa bandang 9:00. Pero si mama nga nagtitinda dun sa eskwelahan ng elementarya. Ako kasi nag-aaral ako ng high school. Masipag ka pala. Swerte sa'yo ng mga magulang mo. Hindi sila nahihirapan suportahan ka. Alam nga namang tatamad-tamad ako, di ba? May pangarap kaya ako. Pangarap? At ano naman yung pangarap mo? Gusto kong makapangasawa ng Amerikanong mayaman at saka gwapo. Ano? Ano namang kinalaman nun sa pagiging masipag mo? Sa pagpapaganda siguro, pwede pa. Mas tugma yun sa pangarap mo. Siyempre, biro lang yun, no? Pangarap ko makapagtapos kahit high school man lang. Madali na daw kasi makahanap ng trabaho kapag ganun eh. Kaso nga lang, hirap talaga makapagtapos. Yang kaso, malayo yung eskwelahan dito. Mahirapan kang pumasok. Ayos lang yun. Di hihinto na lang ulit. Wala naman akong magagawa eh. Kumukulo na pala tong tubig. Magkape ka na kung magkakape ka ha. Pero kung gusto mo ng gatas, meron din. Itong baso, magtimpla ka na lang. At saka, Nagi, Bakit? pwede ba akong umalis mamaya? Hahanapin ko lang sana sila, mamang. Gusto ko lang kasing malaman kung ayos lang sila. Kung aalis ka para makipagkita sa kanila, sasamahan kita. Kailangan ko makasiguro na hindi ka trader sa amin. Para wala kaming pagsisihan sa pagkup-kup namin sa'yo. O sige, ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang naman talaga silang makita eh. Pagpatak ng 8:00 ay nagkaroon ng bisita si Lolo Masyo. Sinagi noon, pinagpatuloy ang pagpanday niya sa bahay nila. Gusto kong tumulong sa kanya pero ayaw niyang tumulong ako sa panggagamot ni Lolo Masyo. Isang batang namimilipit sa sakit ng tiyan ang nagrereklamo sa kanya. At ang rason nun, mula pa raw kahapon ng hapon sumasakit ang tiyan ng bata. At ang kinain lang daw nun ay kamote paste. Buti na lang hindi ako nakilala ng ama ng bata. Pero syempre ang kwento niya na tumakas kaming nagtitinda ng kamote paste. Mas lalong sumira sa imahe namin. At kami ang lalong napapasama sa sitwasyon. Lolo Masyo, ano raw ang dahilan kung bakit sumakit yung tiyan niya sa kamote paste? Ay, susuriin ko pa. Mag-iisip lang ako ng paraan kung paano. Lolo, may kamote paste pa kasi sa bag ko eh. Hindi ko yun nakain kahapon. Ay, kung ganun, akin na. Aalamin ko kung ano meron sa kamote paste na yun. O sige po, Lo. Kukunin ko lang po sa taas. Binigay ko nga sa matanda ang kamote paste na yon. Pinag-aralan niya ng maigi ang kahit maliliit na piraso nito. Nilagay niya ito sa kutsarang may tubig, tapos nilagyan ng kamote paste roon. Tinapat niya ito sa apoy ng kandila at saka siya napailing. Nako, ibang klase to ah. Bakit po, Lolo? Ano pong meron? Abay, may nilagay na kulam sa pagkain. Kaya hindi maganda ang epekto nito sa kalusugan ng makakakain. Naku naman, Lolo. Kawawa naman po yung mga batang nakakain. Paano po magagamot yun? Aya, apo, gusto kong makipagkita sa mga magulang mo. Hindi ba't ang sabi mo may kakayanan sila manggamot? Opo, Lolo. Kung hindi nga lang sana kami sinugod eh. Kung nagreklamo nga lang sana sila, ginamot na lang sana sila ni Mamang. O siya, sige. Makipagkita ka sa mamang mo, apo. At humingi ka ng laway na nakakagamot.
O sige po, Lo. Ngayon na po ba agad? Pero mas maganda kung ayaan mo silang pumunta dito. Nagi, apo, pakisamahan mo nga muna si Aya na hanapin yung mamang niya tsaka yung tiyuhin niya. Pakidala sila rito. Meron lang akong pakiusap. O sige, Olo. Magbibis lang po ako saglit. Sinamahan nga ako ni Nagi para hanapin sila. Nadagdagan lang ng malaking dahilan ang plano namin kanina. Nang balikan namin ang lugar, nagsimula na kaming magtawag hanggang sa nadatna namin sila sa ilalim ng malaking puno ng kahoy at kumakain sila ng inihaw nilang ibon. Mamang! Oh, Aya anak! Kumusta ka na? Ayos ka lang ba doon? Ayos lang po ako dun, Mang. Kayo po. Ayos lang naman kami dito, Aya. Mabutit sinamahan ka nitong manunugis sa pagpunta mo dito. Iyo, maraming salamat pala. Ang totoo nga po niyan. Nandito po kami para sunduin kayo. Kailangan ni Lolo ng tulong nyo. Tulong? Tulong naman para saan? Gagawa po kasi yung lolo niya ng lunas para sa mga batang naapektuhan ng kamote paste. Naku talaga? Ay, mabuti naman. O sige, sasama kami sa inyo. Tutulong kami sa paggawa ng gamot. Buti nga hindi pa kami nakakaalis ng tiyo mo eh. Kasi ang plano namin, panakaw na pagalingin yung mga bata sa baryo natin. Kahit hindi maganda ang ginawa sa atin ng mga magulang nila, mga bata pa rin sila na nahihirapan. Kung ganun, tara na. Para matapos na itong problema natin sa kalusugan ng mga bata. Sige po, tara na po, sumama na po kayo sa amin. Tahimik lang talaga nun si Nagi. Sa akin naman, ang mahalaga ay nakita niya na wala kaming masamang balak tulad ng iniisip niya. Mas napatunayan kung hindi lahat ng aswang ay masama. Pagbalik namin sa lugar nila Nagi, agad silang kinausap ni Lolo Masyo. Si Mamang naman, gustong lapitan agad ang bata, pero pinigilan siya ni Tio Nardo. Teka lang ate, sandali lang. Baka mamaya kapag ginawa mo yan, magkaroon niya na ideya kung ano ka. Sa pamamagitan na lang ni Manong Maso natin idaan yung lunas. Oo nga po, Mamang. Baka mamaya ikapahamak pa natin yan eh. Tapos madadamay pa sila Lolo. Magpanggap na lang po kayo na manggagamot. Tama yan si Aya, Tikay. Mag-ingat kayo, lalo na kung bantog kayo sa lugar nyo. At saka yung pasyente na nasa kabila lang baka marinig kayo. Dahan-dahan lang Oo nga pala. Hali kayo at ipapakilala ko kayo bilang mga manggagamot na kasama ko. Maraming salamat po Manong mabuti na lang pumunta dito sa inyo yung mag-ama na yan. At isa ka rin pala manggagamot. Hindi naging madali kila Mamang ang paggawa ng lunas. Matagal nila itong natapos, pero pinainom ko yung bata ng tubig na may halong purong gamot ni Mamang. Dahil doon, humupa ang sakit ng tiyan nito at nawala ang pagpapawis. Hindi lang masyadong nagpapakita si Mamang sa bata, kaya madalas siya sa kusina. At ako ang laging kumikilos para sa kanya. Tumulong ako sa pagdikdik ng luya kay Lolo Masyo. Kontra yon kila Mamang at Tiyo kaya lumalayo sila. Lalo na't itim na luya ang gamit ni Lolo Masyo. Luya na ugat at dahon ang dinikdik namin at pinakuluan. Tapos ang katas lang nun ang kailangan namin. Nilagay roon ang laway ni Mamang. Hinalo at nilagay yon sa lagayang gawa rin sa kawayan. Pero mga maliliit na sanga lang yon. Ang isa nito ay binigay ni Lolo sa bata bago niya hinayaang umalis ang mag-ama. At itong mga natira, dadalhin ito sa baryo ninyo at ipamimigay sa mga batang nakaramdam ng parehong sakit. Maraming salamat po talaga Manong Masyo. Ang laki po nang naitulong mo sa amin. Obligasyon ko manggamot, Tikay. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil imbis na hayaan nyo na lang yung mga biktima doon, dahil sa ginawa nila sa inyo, hindi isip nyo pa rin kaligtasan nila. Hayaan nyo, malalaman rin natin kung sino yung naglagay ng kulam sa pagkain nyo. Sigurado kung gusto lang kayo ilaglag na mga yon. Hindi po malabong ganun nga po yung motibo ng taong yun, Manong Maso.
Siguradong may alam yun sa kung ano kami. At gusto niya kami ilantad sa pamamagitan ng matibay na ebidensya. Kaya tama lang talaga na nagpakuyog ako sa kanila. Kasi sa totoo lang, sinuri din po ako eh. Matapos nila kaming sabuyan ng asin, tiningnan talaga nila kung anong epekto nun sa akin. Buti na nga lang po, hindi ako aswang. Alo, ako na ho magdadala ng luna sa baryo na yun. Isasama ko po si Aya. Pero teka, baka naman mapahamak siya doon. Nandito naman po ako eh. Tsaka isa pa, kapag kasama ko si Aya tsaka gusto nila ng pruweba na aswang kayo, hindi nila to mapapatunayan kay Aya. At saka ho, sa pamamagitan ni Aya, magbabago po yung tingin nila sa inyo. Lalo na't isa po ako manunugis. Wala naman ho sigurong maniniwala na may manunugis at aswang na magkasama, di ba? Kapag kasi si Lolo yung magdadala ng mga lunas na to, masyado na siya matanda. Hanggang sa paggawa na lang ng gamot yung kaya niya. Kung sa bagay, may punto ka. Basta, huwag mong pababayaan si Aya, ha? Opo, huwag kayong mag-alala. Ako pong bahala sa batang to. Anong bata ka dyan? Hoy, Nagi, hindi na ako bata, no? 17 na kaya ako. Bata ka pa rin sa edad niyan. Tsaka huwag mo akong inagi-nagi. Kuya yung tawag mo sa akin, ha? Matuto kang gumalang sa nakakatanda sa'yo. Hala, bakit naman? Ilang taong ka na ba? 26 na ako. Ano? Gurang ka na pala eh. Hindi bagay sa'yo yung kuya. Mas bagay sa'yo yung chong. Pero hindi ako naniwala na 26 na siya. Wala sa mukha at pangangatawan niya. Kung siguro 20 hanggang 23 maniniwala pa ako. Pero kung sa bagay, malaki rin ang posibilidad na 26 na siya. Dahil may mga taong mukhang bata pa talaga. Manong Maso, mauna na po kami ha. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Malaking bagay po talaga yun sa amin. Teka lang sandali, Nardo. Alam ko kasi na wala kayong bahay na tinutuluyan at nabanggit yun sa akin ng apo ko. Alam nyo, pwede kayo dito sa bahay namin. Para naman hindi naalis si Aya para makapagkita sa inyo. Para naman nung nakakahiya yun, Lolo Maso. Baka hindi rin po magustuhan ito ng kapwa nyo manggagamot. Ano ka ba naman, Nardo? Bahay namin, desisyon namin yun. At nagkasundo kami ng apo ko na dito kayo. Napatunayan niyo naman na hindi kayo masama. At tumulong rin kayo sa akin para mas mabigyan pa ng solusyon ang lunas na hindi ko alam kung paano simulan kanina. Dito na lang kayo at magtulong-tulong tayo. Para maitaguyod ang kanya-kanya nating pamilya, hindi ba? Kung ganun po, maraming salamat, Manong. Para hindi naman kami malayo kay Aya. Alam nyo kasi, kailangan namin ng proteksyon para sa kanya eh. Kaya nang makita namin si Nagi, nakiusap na kaming isama niya tong si Aya. Oo nga pala. Nabanggit sa akin ni Aya na panay ang takas nyo. Ano ba yung tinatakasan nyo? Ay, mahabang kwento po eh. Uy, tulungan mo nga ako doon. Makauwi naman to. May pangalan kaya ako. Bilisan mo na. Ang dami mo pang sinasabi. Parang ayaw kong sumunod sa kanya dahil magkukwento si Mamang kay Lolo Masyo tungkol sa rason nila na dati ko pang gustong malaman. Kaso inaapura ako ni Nagi at wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanya. May dala siyang kutsilyo at binigay niya ito sa akin. Siya naman ay nanghuli ng manok sa ilalim ng bahay. Hala, magkakatay tayo ng manok? Oo, hawakan mo to. At uhuli pa ako na isa. Dalawa? Bakit naman dalawa pa? Ayaw mo kumain ng lechon? Talaga? Lechon? Naku, gusto ko niyan, no? Halatang matakaw ka. Hoy, di naman, no? Kung matakaw ako, edi dapat mataba ako. Matakaw ka. Nakita ko nga kagabi kung gaano karami yung kinain mo. Baliw, tinakot mo kaya ako. Hirap na hirap kaya akong ubusin yun. Talaga? Hirap na hirap kang ubusin yun? Hindi halata, Aya. Matakaw ka talaga kahit anong palusot yung gawin mo.
Habang hinuhuli niya ang isang manok ay patuloy kami sa ganong pagtatalo. Kahit anong gawin ko rin noon, yung turing niya sa akin ay bata talaga. At umaasta siyang kuya sa akin. Tulad nga ng sabi niya ay letsyong manok at tinola ang ulam namin. Yung lechon pala para kila mamang kasi walang lasa yon. Meron lang silang ketchup kaya kahit papano ay may pampalasa ako sa lechon. Siya ang may gawa nun at sa tinola naman ay ako ang nagluto. Sarap ng tinola mo ah. Ang galing mo magluto. Ano, bilib ka na ba sa akin? Oh, ano masasabi mo? Kasi masarap pala ako magluto. Pwede ka na siguro mag-asawa. Talaga? Oo nga. Oh, di asawahin mo na ako. Tumalsik pa ang kanin mula sa bibig niya nang bigla siyang mabulunan at mapaubo. Natawa naman si Lolo sa sinabi ko, kahit nga si Tio Nardo. Si Mamang naman, pinandilatan ako ng mga mata. Ako naman malokong ngumiti sa kanya at patuloy sa pagkain. Uminom naman si Nagi ng tubig habang panay pukpok sa dibdib niya. Nang oras naman na ng pagtulog, sinabihan ako ni Mamang, huwag ko raw gawin yun ulit kay Nagi dahil sa aming dalawa, babae daw ako. Kasi naman Mamang, tinatrato niya kasi akong bata eh. Ang tingin nga niya sa akin, kapatid niya. Oh, ano bang gusto mong maging tingin niya sa'yo, ha? Siyempre dapat dalaga yung tingin niya sa akin. Lagi niya akong tinatawag na uy. Minsan naman, bata. Dalaga na kaya ako. Bakit bata pa rin yung tingin niya sa akin? Kakainis kaya yun. Aya anak, magtapat ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Nagi? Ha? Halamang, wala ah. Wala akong gusto dun. Sos, aminin mo na. Maiintindihan ko naman eh. At alam kong hindi manhid ang lalaking yon. Napapansin niya rin kung anong tingin mo sa kanya. Pero anak, laging isa utak na ikaw ang babae, ha? Ang mga ganyang gawain, lalaki dapat ang gumagawa niyan. Baka hindi komportable sa ganyan si Nagi. Sa unang pagkakataon kasi ay noon lang ako nagkagusto. At nang sabihin yun ni Mamang sa akin, tinubuan na ako ng hiya sa katawan. Kaya kinabukasan nung umalis kami papunta sa baryo namin, dala namin ng isang kalabaw at mga lunas. Nakaangkas lang ako sa likod niya at pareho kaming tahimik. Hindi na ako madalas magsalita dahil nahihiya na ako. Pagkarating naman sa baryo, agad kaming pumunta sa bahay namin. Sira-sira na yon at halatang sinira ng mga tao. Lalo na ang mga gamit namin sa loob. Puro nabasag. Grabe to. Bakit kailangan sirain yung mga kagamitan dito? Tsaka paano kung wala silang mapatunayan? Di nakasuhan sila. Ay, pati ba naman uniforme ko kailangan sirain? Wala na tayong magagawa dyan. Tara na, sa sentro na lang tayo pumunta. Kahit umiyak pa dyan, sira na halos lahat ng gamit nyo dito. Tsaka may plano pa ba kayong bumalik dito kung nandun naman kayo sa bahay? Kaya halika na. Hinila na lang niya ako palabas ng bahay. Habang naglalakad kami sa kalsada papunta sa barangay hall, may isang ama na sumugod sa amin. May dala itong itak at tila gusto pa akong saktan. Pero naging mabilis si Nagi at tinutukan niya rin ito ng patalim. Nagsilapitan rin ang ibang mga taong may biktimang miyembro din ng pamilya. Kumalma kayo tsaka makinig. Isa ako manunugis at tapo ko ng manggagamot. Para sa inyong kaalaman, isang kulam ang dahilan kung bakit nangyayari to sa mga anak nyo. Ginagamit nila ang pagkain na tinitinda nila Aya para magpalaganap ng sakit dito sa baryo. At pare-parehas lang kayong biktima. Kaya huwag kayong magpapadalos-dalos sa mga kilos nyo. Baka makasakit lang kayo ng tao na walang kasalanan. Walang kasalanan? Ay tumakas nga sila? Kung wala silang kasalanan, bakit sila umalis, di ba? Kung hindi sila umalis, titigilan nyo kaya? Paniniwalaan nyo ba sila? Sa tingin nyo, kung nasaktan nyo sila noon, may lunas kayo magagawa ngayon? Nakita nyo ba itong dala kong kahon? Ang laman nito ay lunas. Gawa ito ng lolo kong manggagamot. Humingi ng tulong ang pamilya nila Aya sa kanya para lutasin ang problema nyo dito sa baryo. At kung sino man mga magulang dyan na nagdaramdam ang anak,
Sundan nyo kami sa sentro at doon ko ibibigay sa inyo yung lunas na to. Eh paano kung hindi pala lunas yan? Paano kung ikakapahamak nila lalo? Sinasabi nyo rin ba na mamamatay tao yung lolo ko? Gawa niya ang gamot na ito. At bilang magulang ng mga batang nahihirapan, kayo magdesisyon para sa kanilang kalusugan. Hinila ulit ako ni Nagi papalapit na sa sentro. Sinisigurado talaga niyang walang makakasugod sa akin. Pagdating sa sentro, doon na pinamigay ang mga gamot sa tulong rin ng mga taong naroon. Isa kasi sa kanila ang nakakilala sa lolo ni Nagi, kaya hindi na siya nahirapang kumbinsihin ang mga ito ng tulong. Isang bata ang unang uminom ng lunas. Yung batang yon ay sinuri mismo roon. Dahil doon, nagpasya kaming manatili para patunayan na epektibo ang lunas. Makalipas ng 3 oras, tumigil ang pagpapawis nito at nagising ang bata. Inusisa ito ng ina at ang sabi nito, wala na raw masakit sa katawan niya. Oh, ano sabi ko sa inyo? Totoo ang lunas na dala namin. At ngayon, para mapuksa ang sakit na dinaramdam ng anak nyo, ipainom nyo ang gamot na yan sa kanila. Oo sige, naniniwala na kami na gamot yan na gawa ng lolo mo. Pero ang pamilya ng babaeng yan, sigurado ako mga aswang sila. Oh, paano kung nagkamali ka? Kaya mo bang harapin yung resulta ng paratang mo? Inuulit ko kulam sa pagkain ng dahilan na sakit na natamo ng mga bata. Ang pagkain na paninda nila Aya ay malinaw na sinabotahe. Kaya mag-iingat kayo sa mga paratang nyo sa kanila. Dahil baka kayo mapagbintangan na naglagay ng kulam na yon upang manipulahin ang sitwasyon para ipakita sa lahat ang manipulado pruweba na mga aswang sila. Lalo ka na. Kung sino ka man, dahil lahat sa inyo, ikaw lang yung nakikita kong nagdidiin sa pamilya nila na mga aswang sila kahit wala ka naman sapat na pruweba. Pero huwag kayong magalala. Magaling ang lolo ko sa paghuli ng mga taong gumagamit ng itim na mahika. Hindi magtatagal, matutuklasan niya kung sino yung mangkukulam na yon. At kapag napatunayan na inosente ang pamilya nila Aya, ang mangkukulam na yon ang tugisin nyo. O siya, sige na, mauna na kami. Nang umalis kami ay dumaan si Nagi sa tabi ni Aling Adelina. Matalim rin ang tingin ng ginang sa akin. Sa pagkakataong yon, may kutob na ako. Pero hindi ko lubos maisip na may kakayahan siyang ganon. Sakay ng kalabaw ay tahimik lang ako sa likod ni Nagi. Ang lalim ng iniisip ko noon at hindi ko namamalayan na kinakausap niya ako. Uy, bata! Shh! Aya, kinakausap kita, huy! Ha? Ayos ka lang ba? Ang lalim yata na iniisip mo na pa kita kinakausap, hindi mo ko naririnig? Kasi inaantok kasi ako eh. Inaantok ka? Naku, baka mahulog ka dyan Hindi kita maawakan. O sige, lumapit ka pa dito. Ha? Saan? Dito sa unahan ko, para makatulog ka naman. Wag na. Ayoko, nahihiya ako dyan eh. Nahihiya? Nahiya ka pa sa akin? Sa edad mong yan, nahiya ka sa akin? Ay, nako, sa edad ko na naman. Uy, dalaga na ako, no? Para sa akin, hindi ka pa dalaga. Ibilis na, dito ka na. Dali na. Kung mahulog ka dyan, hindi kita masasalo. Bumusangot ako. Talagang bata ang tingin niya sa akin. Pero kahit ganon, lumipat ako sa harapan niya. Sumandal ako sa dibdib niya at pinakinggan ang tibok nito. Nagsimula siyang palakarin ng kalabaw at pumito-pito pa ng isang kanta. Hindi ako inaantok. Rason ko lang yon para may maisagot sa pananahimik kong pinupuna niya. At nang makarating kami sa lugar na maraming kugon, biglang may lumipad na bato papunta sa amin at tumama yon sa ulo niya. Napasigaw ako ng malakas nang mahulog kami pareho sa ibabaw ng kalabaw. Tapos ang kalabaw nun ay tumakbo pa palayo. Nagi! Nagi, gumising ka! Nagi! Diyos ko, tumudugo yung ulo niya. Nagi, hoy! Bakit ba ang hirap mong kunin na babae ka? Aling Adelina? Anong ginagawa mo dito? Teka,
Ikaw bang may gawa nito kay Nagi? Kasi naman ang yabang-yabang niyan eh. Akala mo kung sinong magaling. At syempre, hindi ko siya hahayaang maging hadlang sa misyon ko. Ano ba, Aling Adelina? Hindi nga ho kami aswang at wala kang mapapatunayan sa akin. Tantanan niyo na yung pamilya ko. Alam kong hindi ka aswang, Aya. Pero si Tikay at Nardo, oo, mga aswang sila. Hindi ka ba nagtataka? Sa tingin mo, bakit ka naiiba sa kanila? Hindi ka anak ni Tikay, Aya. Anak ka ng manunugis na pinagnakawan niya. Ginawa ka lang nilang proteksyon para hindi sila matugis ng mga manunugis. Oh, kita mo? Umubra? Pati itong manunugis na ito, kumakampi sa kanila dahil sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka lang. Mapangmanipula. At kung totoo man yung sinasabi mo, ano naman ngayon? Naging mabuting ina at tiyuhin naman sa akin sila mamang at tiyo. Nagkakamali ka, Aya. 17 ka pa lang. Kaya pinapakita nila sa'yo na mahal ka nila, na mabuti silang aswang. Pero ang totoo, sa araw ng pagdi-18 mo, iaalay ka nila sa Diyos ng mga tambaloslos, kapalit ng karagdagang kakayahan nila. Anong pinagsasasabi mo? Anong tambaloslos? Uri sila ng aswang na mas malala pa sa dangga. Hindi mo kakayanin ang ganitong uri ng aswang, lalo na kung ang pinakamataas sa kanila ang kukuha sa'yo. Tinutulungan lang kita, Aya. Kailangan mong bumalik sa tunay mong mga magulang. At katulad ng lalaking to, manunugis rin sila. At ang tunay mong lola ay isang albularya. Pasensya ka na kung sa ganitong paraan kita itatakas, pero kailangan ko kasing gawin to. Nawindang ako sa mga sinasabi niya. Nung una, gulong-gulo ang isip ko at hirap akong mag-isip ng maayos. Tumutulo ang luha ko habang nakatingin sa mga kamay niyang inaabot niya sa akin. Kakampi mo ko, Aya. Maaring may mga mali sa pamamaraan ko. Yun lang kasi talaga ang naisip ko para makuha ka. Nasasabik na ang pamilya mo na makita ka. Maawa ka naman sa kanila dahil matagal ka na nilang hinahanap. Pero paano ka nakakasiguro na ako yung anak nila? Dahil kilala ng mga magulang mo ang dalawang aswang na kumuha sa'yo. Sila Tikay at Nardo. Kaya halika na. Hindi ko iiwan si Nagi dito. Nagi, gumising ka! Hindi ka ibibigay sa akin yan kung gigisingin mo pa yan, Aya. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Nagi! Napakatigas talaga ng ulo mo. Sinabi ng halika na, Aya. Hindi! Nagi, gumising ka! Ano ba? Kung kailang hinahatak na ako patayo ni Aling Adelina at pilit ko ring inaalis ang kamay niya sa braso ko, bumangon si Nagi at nanlaki ang mga mata niya. Kung meron man magbabalik sa kanya sa totoong pamilya niya, ako yun at hindi ikaw! Bitawan mo siya kung ayaw mo masaktan! Hindi! Wala ka namang alam tungkol sa mga magulang niya! May alam o wala, hindi ikaw yung magbabalik sa kanya sa kanila. Ano? Bibitawan mo siya o puputulin ko yung braso mo! Hindi ako sasama sa'yo! Masama yung ugali mo! At sa tingin mo paniniwalaan kita! Bitawan mo ako! Hinipo lang ni Nagi ang ulo niyang nagdurugo noon at saka tumayo para harapin si Aling Adelina. Napaatras ang ginang nang humakbang palapit si Nagi sa kanya. Anong sabi mo ulit? Iaalis siya ni Aling Tikay sa Tambaloslos? Kung totoo man yan, sa tingin mo ba papayag ako? Walang kukuha kay Aya mula sa akin, lalo na sa mga taong kagaya mo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Tara na, Aya. Walang magawa si Aling Adelina kundi ang hayaan ako. Sumunod lang ako kay Nagi at tinanong kung gaano siya katagal na nagising. Ang sabi niya ay hindi naman daw siya nahimatay. May gusto lang daw siyang marinig. Ang buong akala niya ay aamin si Aling Adelina bilang mangkukulam o nagpakulam sa pagkain. Pero mas hindi pa pala niya inaasahan ang narinig. Hindi nagtagal, nakita na namin ang kalabaw na kumakain lang sa damuhan. Hindi naman pala ito lumayo at sinakyan na agad namin pauwi sa bahay. Pagkarating namin, nakita agad ni Mamang ang sugat sa ulo ni Nagi. Nagi, ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo yung ulo mo? Ay, naku, kinuyog ba kayo doon?
Sinaktan ba kayong mga taong baryo? Aya, nasaktan ka ba? Hindi po, Tiyo. Binato po siya ni Aling Adelina sa ulo. Ano? Naku, pasensya ka na, iho ha. Nadamay ka patuloy sa gulo. Halika dito. Gagamutin natin yan. Aling Tikay, Leonardo, gusto ko sana kayo makausap na kayo lang. Oo, sige. Ay, anak. Pwede bang iwan mo muna kami? Opo, Mamang. Lumayo ako mula sa kanila. Huminga ako ng malalim at saka pumunta sa kusina. Uminom ako ng tubig at nagpalunod sa aking mga iniisip. Hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinabi ni Aling Adelina. Hindi ko maiwasang mapatanong. Paano kasi kung totoo nga, di ba? Kahit na hindi ko pa nakumpirma kung totoo man o hindi ay nasasaktan ako. Hindi ko maiwasang mapaluhan na lang dahil sa sama ng loob. Umiinom ako ng tubig na humihikbi at natatnan ako ni Lolo Masyo sa ganong sitwasyon. Nagtago na lang ako ng mukha dahil sa hiya. Apo, may problema ba? Oh, bakit naman may gasgas sa itong braso mo? May nangyari ba sa lakad yun ni Nagi? Bakit po ganun? Pakiramdam ko pinagtataguan ako ng mga sikreto. Bakit ba may mga bagay na hindi ko pwedeng malaman? Ano ba kasi nangyari? Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. May nilihim ba sa'yo si Nagi? Natuklasan mo bang may kabit siyang tikbalang? Lolo naman eh. Oh, ano nga? Ang hiling niyo po talagang magpatawalo. Ano nga kasi nangyari? Bakit ka kasi umiiyak dyan? Nag-away ba kayo ni Nagi? Teka, nasan nga pala siya? Kinakausap niya po sila, Mamang. Na hindi ka kasali? Ay, nako. Intindihin mo na lang po ha. May mga bagay kasi na kailangan pagplanuhan maigi. Huwag ka muna magtampo. Darating ang araw na maiintindihan mo rin ang lahat. Ang importante ikaw nasa maayos kang kalagayan. Sumapit lang ang hapon ay walang kahit sino man ang lumapit sa akin para magkusang magpaliwanag. Pero sa buong araw na yon, matamlay ako. Pero nakita ako ni Mamang na gano'n ang inakto kaya kinausap niya ako. May problema ba, anak? Mamang, pwede na po ba akong magtanong? Aya, anak. Kung ano man ang sinasabi ni Adelina, nagpapasalamat ako na hindi kanya nadala. Alam mo kung gaano mapang manipula ang babaeng yun. Nalaman ni Manong Masyo na siya ang may salarin ng lahat. Kumuha siya ng mangkukulam at pinalagyan ng kulam ang mismong taniman natin ng kamote. Akala ko nga sa kamote paste eh. Pero dun pala mismo sa taniman natin. Napakasama talaga ng ugali niya. Akalain mo nga namang maraming bata ang pinarusahan niya. Dinamay pa niya yung anak niya. Mamang, anak niyo po ba talaga ako? Ay, anak, nanay mo man ako o hindi. Ang importante, mahal kita, di ba? Sino po bang tinatakasan natin, Mamang? Ate, sa tingin ko panahon na. At dalaga na si Aya. At sigurado ako na nakakaintindi na yan. Tiyo, ano po ba talagang totoo? Pakiramdam ko kasi lahat kayo dito sa bahay. Alam nyo na, ako na lang yung hindi. Bakit ho kayo mga aswang at ako lang ang hindi? Kitang-kita ko noon ang hirap niya sa pagpapaliwanag. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at tinitigan sa mga mata. Makikita ko ang baliktad na refleksyon ko roon at sanay na akong makita yon. Humugot muna siya ng malalim na hininga para kumuha ng buwelo para sa kanyang pagsisimula. Ay, ang totoo niyan. Mas gusto kong isipin na totoo kitang anak. Pero ang totoo, Aya, hindi. Pinagkatiwala ka sa amin ng mga magulang mo. Dahil alam nila na kaya ka naming ilayo sa aswang na gustong kumuha sa'yo. Dating nakipagkasundo ang kapatid ng iyong ina sa mga atros. Kapalit ng kagandahan. Mga atros po?
Oo, mga atros. Mga tagalugar na mahilig makipagkasundo sa mga aswang. Nalaman ito ng tunay mong ina kaya nag-away sila. Napatay niya ang kapatid niyang aswang na ginawang mandurugo ng mga atros. Kumbaga, ang kagandahan na hinihingi niya ay ang pagiging aswang na mandurugo. Pero kahit wala na ang tiyahin mo, ang kasunduan ay kasunduan. At kukunin ka ng mga atros kapag ilang araw na lang kaarawan mo na. Ho? Yung sinabi ni Aling Adelina na tambaloslos. Ang mga atros, merong kaibigang tambaloslos. Anong klaseng uri itong tambaloslos, Mang? Nakakatakot po ba siya? Ito ang uri ng aswang na mahilig sa babae. Delikado ito. Mas delikado to kaysa sa danggaaya. Diyos ko po, Mamang. Yung mga atros po. Para silang bayugo. Hindi rin sila nakikita pero mga uri sila ng laman lupa. At ang kasunduan para sa kanila ay kasunduan. Kukunin ka nila kahit anong mangyari. Mga atros ang rason kung bakit lagi tayong tumatakas. Sinisigurado nila ang lugar kung saan nila tayo matatagpuan. Kaya nga nang makita ko si Nagi, hindi ko siya hinayaang masaktan ng bayugo dahil malaki ang maitutulong niya sa atin. Diyos ko, Mamang. Hindi ko alam na ganun pala talaga kalala yung banta sa buhay ko. Patawarin mo kami kung hindi agad namin nasabi sa'yo. Natatakot kasi ako sa mararamdaman mo kapag nalaman mong hindi ako ang tunay mong ina. Kung ganun, nasan po sila? Mga manunugis din sila, di ba? Itong lugar na to, kuta ito ng mga manunugis, di ba? Nandito ba sila? Wala anak, at hindi ko alam kung buhay pa sila. Dahil sigurado akong sinisigil na rin sila ng mga atros. Nasa panganib din ang mga buhay nila. Sa harapan niya ay humagulhol na lang ako ng iyak. Niyakap na lang niya ako at hinayaang umiyak sa dibdib niya. Hindi masama ang loob ko kay Mamang dahil nakikita ko kung gaano siya naghirap para sa akin. At isa pa minahal nila ako ni Tio. Yun nga lang, dahil sa nalaman ko ay hindi matapos-tapos ang pag-iyak ko. Sa buong araw ganun ako, hanggang sa sumapit ang gabi at nasa labas pa rin ako. Nakaupo at nakatingin sa kawalan. Uy, bata! Malamok dito sa labas. Pumasok ka na. Shh! Uy, kinakausap kita. Sinabing pumasok ka na eh. Malamok dito. Ay, nako. Aya, naintindihan ko naman yung nararamdaman mo eh. Pero kung dito ka lang sa labas, gusto mo bang makuha ka ng mga atros? Kaya nilang pumunta dito? Abay, malamang. Pero di ba teritoryo to ng mga albularyo at manunugis? Wala ba tong proteksyon? Aya, hindi sa lahat ng pagkakataon matibay yung proteksyon eh. Kasi may iba't ibang klase ng aswang. At hindi lahat ng klase ng aswang, kabisado namin yung kakayanan. Kahit protektado itong lugar, hindi pa rin natin masasabi na ligtas tayo dito. Mag-ingat pa rin tayo. Kaya tara na, pumasok na tayo. Ay, oo na, sige na. Papasok na ako. Tumagal kaming nakikitira sa lugar nila Lolo Masyo. Nagsimula rin kami ng bagong buhay nila Mamang sa lugar na yon. Nagtanim kami ng kamote, kamoteng kahoy at mani para lang may pandagdag kabuhayan. Dahil din sa presensya nila Mamang at Tio, katulad sa taniman namin naging malusog ang mga laman nito. Ako naman, palaging naaasahan sa kusina. At si Nagi naman sa pamamagitan ng kakayahan niya sa pagkukumpuni ng bahay. Napalaki na pa ito. Pako lang kasi ang gastos namin doon. Kahoy at kawayan ay libre lang naman. Nanatiling ako na lang din ang gumagamit sa kwarto ng kapatid niya. Pero sa kabila ng payapa naming buhay, hindi pa rin namin maiwasan ang kabahan. Ilang araw na lang kaarawan na ni Aya. Sigurado ba kayo na kakayanin natin ang kahit anumang mangyari? Sa tingin ko naman, nailagay na natin ang lahat ng proteksyon sa lugar na ito. May proteksyon tangan din si Aya. Pero sana nga malakas yan laban sa mga atros. Maganda lang tayo tsaka magabang. Sa tingin ko naman, kargado tayo ng mga pangontra.
Pero hindi ba't yung kasunduan sa tambaluslos na yun, nababasag yun? Oo, pero hindi kasi siya sa tambaluslos pinagkasundo, kundi sa mga atros. Oo, pero sigurado naman ako na yung mga atros na yun, nakipagkasundo din sa tambaluslos. Totoo yan, nababasag ang kasunduan sa tambaluslos. Iba kasi ang tingin ng tambaluslos sa kasunduan. Kumpara sa kung sino lang yung binibiktima niya. Kailangan ng pinagkasundo sa kanya, birhen. At nasisira lang ang kasunduan kapag ang babae ay hindi na birhen pagdating sa kanya. At kapag nasira yung kasunduang yun, pinapatay ng tambaluslos na nakikipagkasundo sa kanya. Ibig sabihin po niyan, kapag nasira yung kasunduan ng mga atros sa tambaluslos, papatay ng tambaluslos yung mga nilalang na yun? Oo. Parang ganun na nga. Oh, kung ganun nga, edi ayos pala. Anong ayos pala? Ayos, kasi... hindi pala ayos. Bakit ba kasi hindi ko naisip yun? Kung ganun, may pag-asa ba? Aray! O ano anak, may sasabihin ka ba? Wala po. Kayong dalawa. Baka may plano kayo. Wala po. Pansin ko no na bigla siyang nailang. Ako naman, kabado sa naging usapan. Sa mga panahong yun ay iniiwasan kong gumala o lumayo sa bahay namin. Aray ko, puisit ng manok yun Nagi? Hoy, ano nangyari sa'yo dyan? Ang sakit Lumipad yung manok tapos natamaan ako ng kuko niya sa leeg. Ha? Grabe naman yan. Dumugo ba? Di ko nga alam Pakitignan mo nga. Sige nga, patingin nga ako. Ay, hala, oo nga, nasugatan ka. Ang talim naman ng kuko niya. Lokong manok yun oo nga pala. Walang tao dito sa bahay, ikaw lang. Pero may mga tao naman sa ibang bahay. Alis ako Manguhuli lang ako ng ibon. Kuha ka ng pinya Tingnan mo dun, malapit sa may kawayan kung may hinog na. O siya, sige. Diyan ka lang Huwag kang aalis. Oo nga. Umalis siya noon. Ako naman ay naglaga ng kamote. Para pagdating nila mamang ay may makain sila. Pagkaluto naman ito, agad rin akong naghango at nilagay sa plato. Saka ito dinala kay Lolo na kasalukuyang gumagawa ng lana niya sa lanahan ng mga albularyo. Natuwa naman sila sa dinala ko. Agad rin akong bumalik sa bahay at pagkadating ko roon, nandun si Nagi. Oh, Nagi, nakabalik ka na agad? At saka, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nahihirapan ka? Wala. Nahihirapan ako huminga. Ha? Bakit? Teka nga, ano ba kasing nangyari? Pwede ba tulungan mo ko? Kunin natin yung dala ko dun sa baba. Ha? Sa baba? At saka ikaw, humihingi ka sa akin ng tulong? Nagtataka ako dahil ni minsan, hindi humingi si Nagi sa akin ng tulong, basta tungkol sa mabibigat na bagay. Pero kitang-kita ko rin noon na hirap siya at parang nasasaktan. Hindi nagtagal, napansin ko ang dugo sa ilong niya. Parang tumutulo yun. Nag-aalala ako pero paglapit ko, nasulyapan ko ang leeg niya. At wala siyang sugat ng kuko ng manok roon. Hindi kasi Nagi. Lola Masyo! Animal, ang lakas ng proteksyon nyo Halika dito! Tulong! Tawan mo ko! Lola Masyo! Aya! Apo! Bakit? May nakabaso! 2 beses akong hinampas sa ulo at nawalan ako ng malay. Hindi ko na narinig pa si Lolo Masyo. Alam kong paparating siya pero mukhang hindi niya ako aabutan. Dahil nagising ako sa ibang lugar at madilim na. Ang sakit nun Hayop na lalaking yun, nasugatan pa ako. Makikita rin kitang hayop ka. Ibalik mo sa akin si Aya. Aya, kumising ka!
Nagi! Tumahimik ka kung ayaw mong baliin ko yung leg mo! Aya! Aya! Pakawalan mo ang anak ko! Hindi! Akin na siya! Wala na kayo magagawa doon! Binigay na siya sa akin ng mga atros kapalit ng lagusan pabalik sa mundo nila! Hindi siya pagmamayari ng mga atros! Pakawalan mo siya kung ayaw mo masaktan! Hindi! Magpapatayan muna tayo! Binitawan ako ng taong yon. At habang nakabaluktot ako sa lupa, nakita ko ang paglaki ng mga mata niya. Nag-angat din ang paningin ko at doon ko nakita ang pag-aanyong halimaw niya. Natakot ako lalo na't may isa ring bagay na mas lumaki sa kanya at yun ay ang nasa harapan niya. Diyos ko, kailangan ko makalis dito! Ah! Hoy! Saan ka pupunta? Dito ka lang! Ibang klase siyang aswang dahil may buhay rin ang ari niya. Humahaba ito at lumalaki. At ang masaklap dahil yon ang ginamit niya para pigilan ako. Bitawan mo ako! Pisit ka! Anong klase yan? Bitawan mo ako sabi eh! Hindi kita pakakawalan! Akin ka lang! Akin ka! Sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo! Hindi! Ayoko sumama sa'yo! Pakawalan mo ako! Kakadiri naman yung ano mo! Hoy! Pakawalan mo siya! Tinamaan ako ng hayop na tirador na yan! Animal! Ikaw na naman! Wala ko ibabalik sa inyo! Adelina! Nasaan ka na? Nandito ako, Olyo! Kunin mo tong babaeng ito at ilayo mo siya dito! Hinagis ako ng tambaloslos na yon at hinarap si Mamang at Tiyo na humahabol sa kanya. Si Aling Adelina naman ay hinila ako patayo para ilayo sa lugar pero nagpumiglas ako. Bitawan mo ako! Hindi ko gagawin yun, Aya! Dahil ikaw ang susi para sa ikakayaman ko! Kaya sumama ka sa akin! Sa ayaw at sa gusto mo! Ganun ha? Sa tingin mo ba hindi kita papalagan ha? Balik ka dito! Sa galit ko at sa sobrang ayaw kong makuha ng tambaloslos na yon, hinila ko ang buhok ng ginang. Naging agresibo ako nun sa ginagawa ko at wala akong pakialam kung saan ko siya malalampaso. Ang kapal ng mukha mong gamitin ako para sa ikakaangat mo! Pwes, humalik ka sa lupa! Ayan! Punasan mo yung dumi na yan! Plano mong umangat at yumaman? Ganito ka dapat mag-uumpisa! Aray ko! Aray ko, Aya! Aya, bitawan mo ang buhok ko! Wala akong pakialam sa mga pakiusap mo! Nakalimutan mo yatang ako si Aya. At pagdating sa ganito, talo ka sa akin. Galit na galit talaga ako sa iyong hayop ka! Hinawakan ko ang damit niya sa likod at pwersahan siyang hinila. Dahil doon ay napasubsob din siya at saka ko siya sinaktan at pinagsasampal. Kahit puro braso at ulo niya lang ang natatamaan ko. Wala ring hintuno ng labanan nila Mamang at Tiyo sa aswang. At habang nagsasapakan kami ni Aling Adelina, biglang may humila sa akin. Aya! Halika na! Bitawan mo na yan! Hindi pa tayo tapos sa Aling Adelina! Sisingilin kita sa ginawa mo sa amin! At sa tingin mo hahayaan kitang makatakas? Aray ko! Nagi! Nagi, natamaan ka sa ulo! Hayop ka talagang gurang ka! Aya, huwag na. Kaunting sugat lang to. At saka ikaw, subukan mo sumunod. At baka makalimutan kong tao ka. At magawa ko sa yung ginawa ko sa aswang. Hinila ko ni Nagi palayo sa kanya habang ang isang kamay niya nakahawak sa noo niyang natamaan ng bato ni Aling Adelina. Pero habang tumatakbo kami, naramdaman namin may humahabol sa amin. Hinila ko ni Nagi para magtago sa damuhan at inabangan ng humahabol na yon. Hindi nga ako nagkamali. Ang tambaloslos yun at huminto rin ito sa tapat namin. Bakit nga ba tayo nagtatago kung alam naman natin na nakakamoy pala siya? Ewan ko sa'yo. Nasa harapan na natin siya, Nagi. Naiihina ako sa takot. Huwag mo pigilan. Umihi ka lang. Ha? Sira ulo ka ba? Iihi ako rito? Maghuhubad ako dito? Kung kaya mo umihi sa lawal mo eh. Sige na.
Umihi ka na dyan. Harapin ko lang to aswang. Nandun na yung isa sa mamang mo. Hindi pa ako kumilos noon. Ang aswang noon ay tila nakiramdam din. Alam kong alam niya kung nasaan ako. Pero hindi rin siya padalos-dalos. Dahil nakaantabay rin si Mamang at Nagi. Hindi ko na matiis at dahan-dahan akong lumayo ng konti. At naghubo ng pang-ibaba. Napapikit na lang ako noon ng saktong pag-ihi ko. Nagsimula silang maglaban. Yung ihi ko nga noon may palakas at may pahinto. Dahil sa gulat at takot. Talagang nagpambuno pa sila noon. Ginagamit na rin ni Nagi ang kampilan niya. At ang nakakainis pa, dahil ang tagal kong makatapos sa pag-ihi, lalo na't sinisikap pa ng tambaloslos na makuha ako sa kinaroroonan ko. Nang matapos akong umihi, nanginginig akong tumayo para magsuot ng short. At mas lalo akong nainis nang maramdaman ng basa sa short ko. Ibig sabihin na basa ito nang umihi ako. Ay, kakainis naman na basa pa. Ano ba yan? Aya! Kung tapos ka na! Tumakas ka na! Ha? Oo, sige! Kahit na bumabalatay ang takot sa katawan ko noon, pinilit ko pa rin tumakbo. Ramdam na ramdam ko noon ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Hindi ako huminto hanggat hindi ako nakaramdam ng pagod. Hanggang sa may nakita akong ilog at doon ako tumalon. Gusto kong hugasan ang sarili ko. Naghanap lang ako ng pwesto kung saan posible akong magtago. Nang kapain ko naman ang sarili ko noon para kapain ang proteksyon, napansin kong wala ito sa katawan ko. Nanatili ako sa lugar na yon. Nakaupo ako sa malapad na bato. Pero merong tubig at sumandal rin ako sa malaking batong yon. Ginawa ko yon dahil ayon kay Mamang, hindi niya ako maaamoy kapag naligo ako o kahit lumublob ako sa tubig. Kaya naisip kong mas maigi na doon ako para siguradong hindi ako maaamoy ng aswang. Doon ako dinalaw ng antok sa kabila ng lamig na nararamdaman ko. Pero pakiramdam ko, saglit na tulog lang yon dahil nagising ako sa isang mahinang tapik sa pisngi. Aya! Anak! Gising na! Tiyo? Buti naman at naisipan mong lumublob dito, anak. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin eh. Teka, kayo lang po ba? Sinagi, pero wala siyang malay. Nahirapan kaming talunin yung tambaloslos. Mas lumakas pa kasi siya nitong huli. Pero natalo rin naman namin kalaunan. May mga sugat ba kayo, Mamang? Tiyo, madilim pa din kasi kaya hindi ko makita eh. Ayos lang naman kami, Aya. Maliit lang na mga sugat to. Halika na, uwi na tayo. Kailangan dalayin na natin si Nagi sa bahay. Tumayo na ako noon at nakita ko ang aso ni Nagi na nakaupo lang sa tabi niya. Nang lapitan ko siya, saka siya nagkamalay. Matindi ang mga sugat niya. Nag-aalala naman ako pero binuhat na siya ni Tiyo at sinabing ginamot na nila ang sugat niya. Kailangan nga lang niya ng pahinga. Diyos ko po, Mamang. Sana naman po ayos lang siya. Ayos lang siya, anak. Huwag kang mag-alala. Pagkarating namin sa bahay noon ay nadat na namin ang mga albularyo na nag-oorasyon sa malawak nilang buluwagan. Tila ba mas lalo pa nilang pinapatibay ang proteksyon sa mga kakampi. Naghintay kaming matapos sila. Inasikaso lang namin ng Sinagi. Hindi nagtagal. Umuwi na si Lolo Masyo at kinamusta kaming lahat. Pasensya ka naman kung hindi namin naprotektahan si Nagi. Napakarami niyang sugat. Alam ko natamo niya yan dahil sa pakikipaglaban. At sigurado naman akong nanalo kayo, di ba? Dahil nabawi niyo si Aya. Hindi po ganun kadali yung labanan sa tambaloslos, Manong. Mabilis siyang kumilos at napakalakas. Pero kahit papano natalo po namin siya. Pasensya na kayo at hindi ganun kalakas yung proteksyon dito sa lugar natin. Naiintindihan po namin, Manong. Alam namin kung bakit nagagawang pumasok ng tambaloslos dito. Dahil din po sa hinayaan nyo kaming manatili rito, hindi naaapektuhan ang proteksyon ninyo. Dahil doon, hindi naging matibay ang panangga. Walang kaso yun. Ang malaga nakabalik kayong lahat at buhay.
At ngayon wala na yung tambaluslos. Bukod tapos na rin yung kasunduan ng mga atros. Sa tingin nyo, wala na kaya tayong problema? Nako, Nardo, hindi natin masasabi yan. Hanggat may masasamang aswang sa paligid, posible ang panganib sa mga ganitong klaseng lugar. At saka, alas 11 na pala ng gabi. Mabuti pa magpahinga na kayo, lalo ka na, Aya. Opo, Lolo. At maraming salamat po ulit. Naglinis lang ako ng katawan at nagbihis. Bago ako nagpasyang matulog, pinuntahan ko muna si Nagi. Malungkot akong umupo sa tabi niya at pinagmasdan ng sitwasyon niyang sugatan. Hinawakan ko rin ang braso niyang puno ng malalaking sugat. Alam kong ginamot na yon nila Mamang, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Salamat sa proteksyon mo, Nagi. Hayaan mo, bukas wala na tayong problema. Pwede na akong sumama sa iyong maghanap ng mauulam kapag magaling ka na. Magpahinga ka na, anak. Hayaan mo na dyan si Nagi. Opo, Nay. Agad akong nahiga pagpasok ko sa kwarto. Ang pangit sa pakiramdam ko noon na mag-isa ako roon. Tapos galing ako sa ganong pangyayari. Natatakot akong matulog habang iniisip ang napagdaanan ko sa tambaloslos. Hindi ko makakalimutan ang anyo niya. Anyong nakakatakot lalo na ang ari niyang nagkakaroon ng sariling buhay. Tila nakatulog na ako noon nang naalimpungatan ako dahil sa sakit. Sakit na hindi maintindihan. Namimilipit noon ang katawan ko sa sakit. At tinatawag ko noon si Mamang pero hindi yata ako narinig. Aray ko. Aray. Mamang! Mamang! Aray! Ang sakit! Nagi? Aray! Nagi! Aya! Tulong! Ang sakit! Anong nangyayari? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Lo! Lo, gumising po kayo, Lo! Mamang! Mamang, tulong po! Gumising kayo! Aray, ang sakit! Nagising sila Mamang noon at nataranta sila sa mga nangyayari sa amin. Narinig ko rin na nagising si Lolo Masyo at nagtatanong rin sa kung ano ang nangyari. Bakit, anak? Ano nangyayari? Ang sakit! Sobrang sakit, Mamang! Ha? Saan ba masakit? Yung buong katawan ko po. Ano nangyayari? Bakit bigla sila nasasaktan? Sandali! Alamin ko ito! Narinig ko ang pagkilos nila sa labas. Habang namimilipit ako sa sakit na hindi maintindihan. Parang pinupunit ang laman ko at narinig ko rin ang mga boses ng albularyo na nasa labas. Saka nalaman ng dahilan kung ano ang nangyayari. Manong Masyo, ano rin sabi nila? Diyos ko, mapapalaban ulit tayo. Mga atros yung dahilan kung bakit sila nasasaktan. Hindi daw nabuksan ng tambaluslos ang lagusan papunta sa mundo nila dahil pinatay nyo. Kaya nananatili itong nakasara at tayo yung sinisisi nila. Dahil dito, papatay nila si Aya at Nagi. Pero hindi tayo papayag doon. Paikot-ikot ako sa higaan noon dulot ng sakit. At parang gusto kong lumabas pa nun sa kwarto para puntahan si Nagi. Hindi ko alam kung bakit, pero bumangon ako noon. Hindi ko nakasama si Mamang sa kwarto dahil lumabas siya para makipaglaban sa mga atros. Aya? Nagi? Bakit ka nandito? Hindi ko alam. Gusto ko lang pumunta dito. Kasi sobrang sakit ang katawan ko. Mahina siya noon at hirap siyang maglakad. At ilang beses pa siyang nawalan ng balanse. Sinalubong ko naman siya at paghawak ko sa braso niya. Pareho kaming natumba. Pareho na kaming nakahiga sa sahig. At inaalala ang isa't isa. Matindi na ang pagpapawis namin noon. At parang kakapusin na ako sa hininga. Nagi, ang hirap huminga. Lumaban ka.
Kaya natin to. Ang sakit. Ang sakit sobra. Hinawakan niya lang ang kamay ko ng mahigpit at hanggang ganun lang kami. Akala ko talaga noon mawawala kami pareho. Pero hindi. Dahil hindi nagtagal ay humuhupa ang sakit. Nakahinga ako ng maayos dahil doon. At narinig ko rin sa paghinga niya na ganun din siya. Nagi, nawawala na yung sakit. Ikaw din ba? Oo, nawawala na rin yung sakit. Pero ang sakit ng mga sugat ko. Teka lang, babahon ako. Wag, dito ka lang. Sapat na sa akin yung katabi kita. Ilang oras pa ang nakalipas at tila madaling araw na yon. Dumating sila Lolo Masyo at mga sugatan sila. Pero ako noon, mahina pa nang bumangon, kaya hindi ko maasikaso sila Mamang. At isa pa, matinding antok ang nararamdaman ko noon, kaya hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong matulog. At nang magising ako, umaga na. Pero nasa higaan na ako at tila may naglipat sa akin. Dinamdam ko ang pananakit ng katawan ko noon at parang nilalagnat pa ako. Pero dahil si Mamang ang nag-alaga sa akin, mabilis lang akong gumaling. Tanghali ako nakalabas ng kwarto at nakita ko si Nagi sa higaan niya. Gising siya at nakasandal sa pader. Oh, kumain ka na ba? Bakit bumangon ka na? Ayos na kasi ako. Tapos na rin ako kumain. Pinakain na ako ni na Mamang. At saka isa pa, wala akong gaanong sugat tulad ng sayo. Kumusta na yung pakiramdam mo? Ang totoo niyan, mahirap tumayo. Pero alam ko namang gagaling ka agad ako. Pasensya na. Dahil sa akin, nagkaganyan ka. Ano ka ba? Sanay na ako sa ganitong sugat, no? Kahit dati pa. Oo nga pala, natapos na yung problema natin sa mga atros at tambaloslos. Ano nang plano mo ngayon? Tutulungan mo ba ako? Tutulungan naman saan? Gusto ko kasing makilala yung mga magulang ko Sila Aling Tikay tsaka si Tio Nardo lang yung makakapagbigay ng kasagutan dyan Kilala nila yung magulang mo. Isang linggo nga ang nakalipas. Magaling na kaming lahat sa mga sugat na natamo namin. Maging si Lolo Masyo ay naging maayos na rin. Umalis naman kami nila Mamang noon para balikan ng lugar kung saan talaga sila nanggaling. Ang lugar ay tila mas malaki pa sa lugar nila Nagi. At doon ay may pinuntahan kaming bahay. At nang bumukas ito, isang matandang babae ang lumabas. Magandang araw po, Nanay Saling. Tikay! Abay, anong ginagawa nyo rito? At sino yung kasama ninyo? Huwag nyo sabihin na si Aya na yan. Tapos na po yung kaarawan niya at kasama pa rin namin siya. Ibig nyo sabihin, nagawa nyo siyang protektahan? Opo, sa tulong po ng mga nakilala naming mga manunugis. At wala na ho ang tambaloslos. Ano? Totoo ba yung sinasabi ninyo? Sandali nga. Si Aya na ba talaga ito? Si Aya na po yan, Nay. Anak, siya ang lola Saling mo. Nanay siya ng tatay mo. Magandang araw po, Lola. Diyos ko, buhay pa rin ang apo ko. Maraming salamat naman. Payakap nga ako, Iha. Masaya po akong makilala kita, Lola. Sila Marites po, Nay. Nasaan na ho sila? Sigurado ako, gustong-gusto na silang makita ng anak nila. Tikay, Nardo, ang lupit ng mga atros. Talagang pinatay nila ang mga magulang ni Aya dahil sa tinatago nila ito. Ano po? Patay na sila? Pero, Diyos ko, Aya, pasensya ka na. Masyado tayong mabagal. Umiiyak siya noon na niyakap rin ako agad. Kahit si Tio Nardo noon ay naiyak sa nalaman. Dinala din kami noon ni Lola sa puntod nila. Ayon sa kanya, namatay ang mga magulang ko sa parusa ng mga atros.
Matinding sakit ang dinanas nila. At nang maikwento ko rin ang nangyari sa amin ni Nagi, nakumpirma na ganoong klaseng sakit ang nakapatay sa kanila. Nanatili kami roon sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, bumalik kami sa lugar nila Nagi at nadatnan ko siyang gumagawa ng kulungan ng mga manok nila. Nang tawagin ko siya ay napahinto siya, pero hindi siya lumingon. Tila pinapakiramdaman pa niya kung sino ang tumatawag. Nagi! Oy! Nagi pa rin? Hanggang kailan ba madudugtukan ng salitang kuya yan, ha? Ayaw kitang tawagin kuya, ano ka ba? At saka huwag kang magmasungit dyan. Hindi mo ba ako na-miss? Sino ko ba para ma-miss ko? Aray ko naman, kung hindi mo ako na-miss, ako na-miss kita. Payakap nga ako, Nagi. Wala akong pakialam nun sa reaksyon niya. Basta niyakap ko siya mula sa likuran. Nilapag niya yung bolo na gamit niya at pinisil-pisil ang braso ko. Oh, kamusta ka doon? Nakausap mo ba yung mga magulang mo? Nakakalungkot nga eh. Lola ko na lang yung naabutan ko doon. At sila pinatay daw ng mga atros. Hindi ko na sila naabutan, Nagi. Naku, sayang naman. Iyan mo. Meron ka namang mamang at tiyo eh. Oo naman. At saka meron rin ako, Nagi. Hoy, kinikilig. Siraulo ka talaga, no? Hoy, Aya. Sinabi ng 26 na ako eh. Malapit na mag-27. Tsaka ikaw, kaka-18 mo pa lang ah. Kaedad mo lang yung kapatid ko namatay. Sa totoo lang, Miss Clar, mula nung araw na yon, umabot ng 3 taon na sa aming dalawa. Ako lang ang may gusto. Sa loob ng 3 taon din na yon, nakapagpatuloy ako ng high school at natapos ko rin. Hindi na ako nakapagkolehiyo. Dahil matapos kong magtapos sa high school, diretso trabaho na ako at sa Maynila pa. Nagtapos ako ng high school at nagtrabaho bilang kasambahay, tindera ng tindahan at bigasan. 1 taon lang ako sa ganong trabaho. Hindi kasi ako makatiis na malayo sa kanya. Kahit na sa aming dalawa, ako lang naman ang nagmamahal. Sa totoo lang, 23 anyos ako nung pinansin ako ni Nagi. At nangyari yon nang sabihin kong may nanliligaw na sa akin na lalaki. Kahit na wala naman. Sa ngayon, Miss Chloe, edad 29 na ako. Wala pa rin po akong asawa o anak. Pero nobyo, oo. At si Nagi ngayon. Pero kung kailang may titulo na kami sa relasyon namin, saka naman ako nagdadamot sa kanya. Kasi sa totoo lang, may kinakatakutan akong bagay na gagawin namin. At yon ay dulot ng trauma ko sa Tambaloslos. Inintindi naman niya ako. At ang sabi niya pagkatapos ng kasal na lang daw mangyayari yon. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Ako po muli ito, si Aya. Lubos na gumagalang.